Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 321. Pagkabasa ng sulat ay agad itong iniabot ni Alexander kay Nicholas. Hindi nagtagal, natapos ng basahin ng 5 sect master ang mga sulat isa-isa. Medyo nagulat silang lahat. Iyon ay dahil ang liham ay naglalaman ng napakalihim na impormasyon. Halimbawa, nakuha ng Black Eagle Master ang treasure map, pinigilan ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven, at binigyan ni Jeric si Ken ng mga bihirang piraso ng Renaissance art. Ang lahat ng ito ay napakalihim na mga bagay. Gayunpaman, alam ng sumulat ng liham ang lahat. Nangangahulugan ito na ang taong ito ay may masusing pag-unawa sa kanilang background. Ngunit sino kaya ito? Halos sabay-sabay na inisip ni na Alexander, Nicholas, at ng iba pang mga pinuno ang butler ng pamilyang Anderson, na nawala. Siya lang ang nakakaalam ng napakaraming sikreto. Nakita ni Spencer na walang sinabi si Alexander at ang iba pang mga pinuno. Tumingin siya at sinabing, "Alexander, pumunta kami sa tirahan ng pamilya Davis ngayon. Nakita ko ang mga bihirang piraso ng Renaissance art sa aking sariling mga mata. Ito ay eksaktong kapareho ng nasa treasure map." Nag-alinlangan si Alexander at sinabing, "Pero Mr. Lloyd, paano kung peke iyon?" Tumingin si Spencer sa gilid niya at sinabing, "Troy, pakipakita kay Alexander ang tunay na painting." Tumango si Troy kay Spencer at saka naglabas ng nakatuping papel sa bulsa. Nang makita ng lahat ang papel na ito, agad silang natigilan. Kanina pa nila nakita ang dilaw na papel sa kamay ni Troy. Binuksan ni Troy ang matanda at nakatiklop na papel. Ito ang totoong painting na naobserbahan ni Alexander at ng iba pa sa tirahan ni Liam. Ang tunay na pagpipinta ay isang pambihirang piraso ng sining ng Renaissance. Kahapon, nakatanggap kami ng sulat, bawat isa ay may kalakip na authentic painting. Sa sobre ni Troy, may isang orihinal na likhang sining. Alexander, naniniwala ka bang baka ito ay isang pamemiki? Tanong ni Spencer. Sa harap ng mga ganitong katibayan, hindi magiging makabuluhan kung sasabihin pa rin ni Alexander na ito ay peke. Tumango lang siya. Totoo ito. Ang lahat ba ng iyong mga sekta ay pinigilan ng Stargate? Tumingin si Spencer kay Alexander, Nicholas, at sa iba pa na nag-aapoy ang mga mata at nagtanong. Alexander, Nicholas, at ang iba pa ay hindi maiwasang mawalan ng salita. Kabanata 322. Ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay talagang pinigilan ng Stargate. Ngunit nasaksihan din ng 6 na pinuno ang nakakatakot na lakas ng Black Eagle Master. Sa makatuwid, hindi sila nang ahas na gumawa ng isang kaaway ng Stargate. Nang mapansin ang kanilang katahimikan, tumango si Spencer at sinabi, "Mukhang tumpak ang sulat. Ang Stargate ay talagang may kontrol sa iyong 6 na sekta. At nagtanim sila ng takot sa iyo. Talagang handa ka bang takutin ng Stargate nang walang katapusan? Talaga bang papayagan mo ang Stargate na mamuno sa Oakhaven, tulad ng nabanggit sa liham?" Si Alexander, Nicholas, at ang iba pa ay mukhang nahihiya. Tumingin si Alexander kay Spencer at sinabing, "Mr. Lloyd, ayaw naming makinig sa utos ng Stargate. Gayunpaman, ang Black Eagle Master ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang lakas ng militar, at walang sinuman sa atin ang makakalaban sa kanya. At binalaan na niya tayo na kung lalaban tayo sa kanya, tiyak na mamamatay tayo." Napangisi si Spencer at sinabing, "Ang yabang." Naniniwala ba siya na ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay nasa kanyang beck and call? Alexander, alam kong takot na takot ka kay Black Eagle Master, kaya hindi kita pipilitin na harapin siya at ang Stargate. Tayo. Gayunpaman, kailangan mong makipagtulungan sa amin upang pumunta sa Stargate at ipaalam sa kanila na imposible para sa kanila na magtagumpay. Alam ni Alexander, Nicholas, at ng iba pa na gusto ni Spencer na ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay lumaban sa Stargate kasama nila. Gayunpaman, labis silang nag-aalala na kahit si Spencer at ang iba pa ay hindi kayang talunin ang Black Eagle Master. Dahil ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay tumulong sa 4 noble sects, tiyak na hindi sila pababayaan ni Black Eagle Master.
Nang makitang nakasimangot si Alexander, tila alam ni Spencer kung ano ang iniisip niya at agad na sinabi, "Nag-aalala ka ba na ang pagsisikap nating talunin ng Black Eagle Master ay maaaring makapinsala sa iyong 6 na sekta? Kung gayon, tawagan ang Black Eagle Master at ipaalam sa kanya na ang aming 4 na iginagalang na mga sekta mula sa gitnang rehiyon ay nais na itaguyod ang hustisya. Upang maiwasan ang isa pang marahas na labanan sa mundo ng martial arts, hilingin na isuko niya ang treasure map at payagan ang aming 4 na kilalang sekta na pangasiwaan ito ng sama-sama." Nang marinig ito, tumigil si Alexander sa pagsimangot at sinabi kay Spencer, "Salamat sa iyong pag-unawa, Mr. Lloyd. Magpahinga ka na lang. Kahit nagawin ko ang tawag na ito, ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay mananatili pa rin kasama ng 4 na noble sects." Ang dahilan kung bakit pumayag si Alexander ay pinakiusapan siya ni Spencer na tawagan ang Black Eagle Master. Sa ganitong paraan, kung sinabi niya ang bagay na ito sa Black Eagle Master ng maaga, ito ay magpapakita ng katapatan ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven. Sa ganitong paraan, kahit na hindi matalo ni Spencer at ng iba pang 3 tao sa kalangitan ng Black Eagle Master, ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay hindi madadami. Tumango si Spencer kay Alexander at sinabing, "Naiintindihan ko ang iyong mga paghihirap. Tawagan mo siya." Sinabi ni Alexander, "Kung gayon, tatawag muna ako." Dahil doon, umalis si Alexander sa kanyang upuan at bumaba para tumawag. Kabanata 323. Makalipas ang halos 5 minuto, bumalik siya sa itaas. Tanong ni Spencer, "Tapos na ba?" Tumango si Alexander at sinabing, "Yes, Mr. Lloyd. Sinabi ko kay Black Eagle Master ang sinabi mo." Sinabi niya kay Black Eagle Master ang sinabi ni Spencer sa telepono. At isinama niya ang ilang karagdagang impormasyon. Hindi ba nabanggit ni Spencer na nakikipaglaban sila sa Black Eagle Master at Stargate para sa kapakanan ng kapwa nila martial artists? Binago ito ni Alexander upang sabihin na nakatanggap si Spencer ng isang misteryosong liham na nagpapakita na ang Black Eagle Master ay may treasure map. Upang masecure ang mapa, hiniling nila ang tulong ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven sa paglaban sa Stargate. Bukod dito, kung ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay hindi sumang-ayon, ang 4 na noble sects ay wawasakin sila. Dahil ang 4 noble sects ay mas malakas kaysa sa 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven, kailangan nilang sumang-ayon sa kanilang mga kondisyon. Gayunpaman, ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay ganap na tapat sa Stargate at walang intensyon na ipagkanulo ang Stargate. Gayunpaman, gumawa siya ng makabuluhang pagsisikap upang ipakita ang katapatan ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven sa Stargate. Ngunit sa telepono, isang pangungusap lang ang sinabi ng Black Eagle Master, "Gawin mo lang ang sinasabi nila." Lalo nitong nakumbinsi si Alexander sa matinding takot na kinakatawan ng Black Eagle Master. Paano mananatiling napakahusay ng Black Eagle Master sa pag-asam ng paparating na crackdown ng 4 noble sects? Tumango si Spencer at sinabing, "Dahil alam ng Stargate na aatakihin natin sila, maghanda na tayo sa lalong madaling panahon." Pagkatapos, tumingin si Spencer kina Alexander, Nicholas, at sa iba pa at sinabing, "Upang palakasin ang ating momentum sa pag-ataking ito. Umaasa ako na ang mga elite ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay lumabas ng sama-sama. Ating alisin ang Stargate minsan at magpakailanman, at magdala ng kapayapaan sa mundo." Si Alexander, Nicholas, at ang iba pang mga leader ay walang pagpipilian kundi ang sabihin ng nakakuyom ang mga kamao, "Mr. Lloyd, tiyak na ipapadala namin ang aming pinakamahusay na mga tao upang tumulong sa pagsira sa Stargate at patayin ang Black Eagle Master." Masayang tumawa si Spencer at sinabing, "Hahaha, para masigurado ang tagumpay, itaas natin ang ating mga coffee mug para sa isang toast. Cheers!" Sigaw ng lahat habang itinataas ang mga tasa ng kape. Sa isang clink, ang mga tasa ay nagsalubong, at bawat isa sa kanila ay humigop. Tapos nagtawanan na naman ang lahat. Gayunpaman, sila lamang ang nakakaalam kung talagang sinadya nila ito. Kabanata 324. Sa Stargate, sa loob ng isang attic. Si Jeric at Luna ay nakaupo sa isang mesa,
habang ang mga disipulo ay naghahain ng mga pinggan, na napuno ang buong mesa. Mr. and Mrs. Agosta, please enjoy your meal, magalang na sabi ng isang disipulo nang matapos niyang ihain ang mga pinggan, at saka siya umalis sa attic. Nang marinig muli ni Luna ang pagtawag sa kanya ng Mrs. Agosta, gusto pa rin niyang linawin ito sa kanila. Hindi siya ang asawa ni Jeric, ngunit ang mga disipulo ay lumabas na sa pavilion at isinara ang pinto. Kaya, tumingin siya kay Jeric at sinabing, "Maari mo bang sabihin sa iyong mga tauhan na hindi mo ako asawa?" Gayunpaman, dinampot ni Jeric ang kanyang tinidor at walang pakialam na sinabi habang kumakain, "Ano ang mali? Hindi ba masarap maging asawa ko?" "Hindi, hindi." Agad namang nagpout si Luna. Sabi ni Jeric, "Bueno, dahil ayaw mong maging asawa ko, pagkatapos ng hapunan, ipapaalas na kita." Hindi makapaniwala si Luna. Tumingin siya kay Jeric at nagtanong, "Sabi mo paalisin mo ako, totoo ba iyon?" Tumingin si Jeric sa kanya at same time na sinabi, "Syempre totoo." Gayunpaman, medyo naghinala si Luna. "Ayaw mo ba akong kunin bilang hostage? Bakit mo ako pakakawalan kaagad?" Sinabi ni Jeric, "Ibinalik kita dahil gusto kitang iligtas. Iligtas mo ako." Tumawa si Luna. "Mayroon pa bang ibang tao na maaaring magbanta sa aking kaligtasan maliban sa iyo?" Jeric solemnly replied, "Syempre meron, hindi mo lang alam." Si Luna ay may matamis na ngiti sa kanyang mukha habang nagtanong, "Kung gayon, maaari ko bang tanungin kung sino pa ang gustong pumatay sa akin?" Pahayag ni Jeric, 3 araw na ang nakalilipas, lihim akong pumunta sa tagong lupain ng iyong pamilya. Narinig ko si Hiroshi na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga manlalaban sa isang villa. Gusto nilang patayin ang iyong ama at kapatid, at nangako si Hiroshi sa mga mandirigmang ito na kapag nagtagumpay ang plano, lahat ay makakakuha ng malaking halaga ng pera. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Luna nang marinig iyon. Isang bakas ng pagkabigla ang lumitaw sa lugar nito. Tumingin siya kay Jeric at sinabing, "Ngunit si Hiroshi ay anak ng aking ama, at palagi siyang tinatrato ng aking ama. Bakit niya gagawin ito?" Sabi ni Jeric, "Noon, narinig ko na binanggit ni Hiroshi na hindi siya tinuring ng tatay mo na parang anak. Sinabi rin niya na sa hinaharap, ang pamunuan ng pamilya Suarez ay mapupunta lamang sa hanggal na Tatsuya. Sinabi din niya na ang antas ng kanyang martial arts strength at intelligence ay parehong higit sa iyong kapatid, kaya gusto niyang maging master ng pamilya Suarez." Bakas ang galit sa mga mata ni Luna. Hindi na kailangang sabihin, naniwala siya sa sinabi ni Jeric. Sinabi niya nang may pagkapuot, "Hindi ko inaasahan na ang aming pamilya ay magpapalaki ng isang taong walang utang na loob." Pagkatapos, tumingin siya kay Jeric at nagreklamo, "Dahil alam mo ito, bakit hindi mo sinabi sa akin sa oras na iyon?" Hindi nakaimik si Jeric. Tumingin siya kay Luna at sinabing, "Miss, 3 nights ago, magkaaway pa rin tayo, di ba? Isantabi muna natin. Kahit na sinabi ko sa iyo, maniniwala ka ba sa akin?" Isang awkward na tingin ang bumungad sa mukha ni Luna. Sa katunayan, walang kasalanan si Jeric. Dahil 3 araw na ang nakalipas, magkaaway pa rin sila ni Jeric. Ngunit sa sandaling pumasok sa isip niya ang ideyang ito, hindi niya maiwasang magtaka kung magkalaban na ba sila ni Jeric. Sa lohikal na pagsasalita, napilaya ni Jeric ang mga kasanayan sa martial arts ng kanyang kapatid, nasugatan ng kanyang ama, at inagaw siya upang maging hostage. Siya at si Jeric ay tunay na magkaaway. Ngunit pagkatapos na makasama siya ng 3 araw, nalaman ni Luna na hindi siya masamang tao. Halimbawa, noong gabing una siyang dumating sa Stargate, iisang kwarto sila. Binalot niya ito ng Amerikana noong natutulog ito, kahit na mali ang pagkakaintindi nito sa mga kilos nito at muntik na siyang saktan ng punyal. Hindi siya sinaktan ni Jeric at ibinigay sa kanya ang kama sa attic, at natulog siya sa ibang lugar. Sa nakalipas na 3 araw, bagamat hindi niya ito pinakitunguhan ng maayos, at least wala itong masamang intensyon sa kanya. Ito ay nagparamdam sa kanya na siya ay isang bisita sa halip na isang hostage. Sa makatuwid, sa hindi malay, hindi na niya ito itinuturing na isang kaaway. Tungkol naman sa relasyon nila ni Jeric ngayon.
Hindi rin sigurado si Luna. Tatawagan ko ang aking ama, kaya ibigay mo sa akin ang aking telepono, sabi niya, na iniabot ang kanyang kamay kay Jeric. 3 araw na ang nakalipas, inalis ni Jeric ang kanyang telepono matapos siyang maging hostage. Kumain ka muna, tapos ibibigay ko sa iyo ang phone mo. Tumanggi siya ng hindi inaasahan. Galit na sabi ni Luna, gusto kong malaman kung ligtas ang aking ama at kapatid. Walang pagdadalawang isip na sinabi ni Jeric, ikaw pa rin ang hostage ko. Wala kang kondisyon para makipagtawaran sa akin. Pagkatapos mong kumain, ibibigay ko sa iyo ang phone ko, kung hindi, huwag mo nang isipin. Isang mapait na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Luna. Bakit mas mahigpit pa itong Black Eagle Master kaysa sa tatay ko? Naisip niya. Gayunpaman, tama si Jeric. Siya ay bihag pa rin sa pangalan, at wala siyang anumang kondisyon para makipagtawaran sa kanya. Ayos lang. Kakain na ako, okay. Galit na wika ni Luna na parabang isang batang babae na hindi makuha ang gusto niyang laruan. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tinidor at nagsimulang kumain ng mabilis sa galit. Nagpatuloy sa pagkain si Jeric ng mahinahon, na tila hindi nababahala sa kanyang galit. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit hindi niya ibinalik kay Luna ang kanyang telepono hanggang ngayon ay dahil sa pambihirang kakayahan ng kanyang mata ng Diyos. Nalaman na niya ang ginawa ni Hiroshi sa ama at kapatid ni Luna. Kabanata 325. Mahinahong sinabi ni Jeric kay Tiger, sila ba ay mula sa 4 noble sects at sa 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven? Halatang gulat na gulat si Tiger. Master, paano mo nalaman iyon? Tinawagan ako ng pinuno ng Crane sect, si Alexander, walang pakialam na sabi ni Jeric. Ang mga mata ni Tiger ay kumikinang sa galit habang sinabi niya, Guro, ang mga pinuno ng 4 na noble sects ay talagang nagsabi na ikaw. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang mga salita, sinabi ni Jeric, sinabi ba nila na pinigilan ko ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven at nais kong duminahin ang Oakhaven? At kung mayroon akong treasure map, haantong lamang ito sa isang marahas na labanan sa mundo ng martial arts. Hinihiling ba nila sa akin na isuko ang treasure map sa 4 noble sects? Natigilan si Tiger. Alam na pala ni Jeric ang lahat. Hindi na kailangang sabihin, si Alexander, ang pinuno ng Crane sect, ang nagsabi sa kanya. Master, Phoenix, Steve, at lahat ng martial artist ay nakarating na sa plaza at hinahadlangan sila. Kalaunan ay ipinaalam ni Tiger kay Jeric ang tungkol sa sitwasyon sa labas sa mas simpleng mga salita. Mahinahong tumanggo si Jeric. Okay, labas tayo at tingnan natin. Pagkatapos, sinundan ni Jeric si Tiger sa plaza. Sa sandaling ito, mayroong higit sa 1,000 individual sa plaza sa harapan ng Stargate. Sa isang tabi, may halos 400 alagad na pinamumunuan nina Phoenix at Steve. Sa kabilang panig ay mga individual mula sa 4 noble sects at ang 6 na sekta mula sa Oakhaven. Bilang karagdagan sa 4 na pinuno ng sekta, Spencer, Troy, Tom, at Ivan kasama ang mga elder na dinala nila, ang 4 na kilalang sekta mula sa Central Plains ay may mga 100 individual lamang ang naroroon. Gayunpaman, ang 6 na pangunahing sekta mula sa Oakhaven ay nagpadala ng kanilang mga pinakabihasang individual, na may kabuuang 100 martial artist. Sa makatuwid, mayroong kabuuang higit sa 600 mga individual doon ngayon. Tumingin si Spencer kina Phoenix at Steve at sinabing, ngayon, narito ang 4 na noble sects para manindigan para sa 6 na major ng Oakhaven. Mga sekta. Bakit ang iyong pinuno, Black Eagle Master, ay nag-aalangan na lumabas at makipagkita sa amin? Duwag ba siya? Bakas sa mukha ni Phoenix at Steve ang galit nang marinig iyon. Galit nilang sinabi, Spencer, anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit mo tinatawag na duwag ang aming Panginoon? Kung gayon nasaan siya? Ngini siya ni Spencer. Nagtawanan silang lahat sina Troy, Tom, at Ivan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang mahigpit na boses ang pumutol, na nagsasabing, sino ang umaangal na parang masugid na moth? Napatingin ang lahat at nakita si Jeric, na nakasuot ng itim at may maskara sa mukha,
na mahinahong naglalakad na may pambihirang aura. Sa likod niya ay ang Grand Elder, Tiger. Kabanata 326. Nang makita ang pagdating ng Black Eagle Master, lumiwanag sa tuwa si Phoenix, Steve at lahat ng mga alagad ng Stargate. Dumating na ang leader nila. Ang dahilan ng kanilang pananabik ay alam nilang pagdating ng pinuno ay walang makakahadlang. Hanggat nagpakita ang Black Eagle Master, ang lahat ng kanyang mga kaaway ay walang magandang katapusan. Gusto nilang makita kung ano ang mangyayari sa Four Noble Sects. Haha, Black Eagle Master, sa wakas nandito ka na, tumingin si Spencer kay Jerick at malamig na sinabi. Sinabi ni Jerick, narito lahat ang 4 na Noble Sects. Paano ako darating para salubungin ka? Mga kaibigan, maaari kitang imbitahan sa pangunahing bulwagan para sa isang tasa ng kape. Gayunpaman, tumawa ng mahina si Troy. Paano maituturing na kaibigan natin ang isang taong nagpapasakop at kumokontrol sa iba? Tama iyan. Higit pa rito, ang iyong paraan ng pag-agaw sa posisyon ng pinuno ng Stargate ay hindi etikal. Ang isang walang awa na individual ay walang iba kundi basura sa mundo ng martial arts. Dagdag ni Tom sabay sibat. Tumingin ng diretsyo si Spencer kay Jerick at sinabing, ang meron ka di ay bawal sa martial arts world. Kung gusto mong mabuhay, isuko mo muna ang treasure map. Ang paghawak dito ay magpapasiklab lamang ng isang marahas na tunggalian sa mundo ng martial arts. Pangalawa, sirain mo ang sarili mong martial arts at humingi ka ng tawad sa amin, pagkatapos ay mailigtas namin ang iyong buhay. Tigre, Phoenix, Steve, at lahat ng mga alagad ng Stargate ay napuno ng galit nang marinig ito. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jerick at walang pakialam na sinabi, ang treasure map ay nasa aking mga kamay, ngunit hindi ko ito maibibigay sa iyo. Tungkol sa pagpilaya ng aking martial arts bilang paghingi ng tawad, hindi ko alam ang mga maling nagawa ko. Hindi kayo ang mga pinuno ng mundo ng martial arts, o ang pinakahuling autoridad sa Stargate. Bilang pinuno, ang aking kapalaran ay hindi sa iyo upang matukoy. Pagkasabi nito, biglang sinulyapan ni Jerick si Spencer at ang iba pa, at sinabing, dahil lahat tayo ay martial artist, hahayaan natin ang ating lakas na matukoy ang ating kapalaran. Nakakarindi at nakakabingi ang sinabi ni Jerick. Nang marinig ito, tumalon ang adrenaline ng lahat. Itinaas nila ang kanilang mga braso at sumigaw, go for it, Master. Sige, Master. Si Spencer at ang iba pang 3 lider ng sekta ay halatang galit na galit. Alam na nila na ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay hindi tugma para kay Jerick. Gayunpaman, ang mga pinuno ng 6 na pangunahing sekta sa Oakhaven ay pawang mga batikan at nangungunang martialists. Para naman kay Spencer at sa 3 pa, lahat sila ay first-rate martialists. Walang paghahambing sa dalawa. Matatalo pa ng isang junior high-level expert ang 10 top-tier martialists. Maaaring alisin ng mga junior high-level na eksperto na may malaking lakas ang mga kalaban sa loob ng 35-foot radius sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanilang panloob. Kabanata 327. Si Spencer at ang 3 pa ay napakalakas. Paano nila seseryosohin si Jerick? Sa kanilang opinyon, hanggat gusto nila, maaari nilang patayin kaagad si Jerick. Itim na Agila Master, kontrabida ka. Pinatay mo si Mr. Suarez at ang kanyang anak, at dinukot mo si Miss Suarez. Isa kang walang pusong halimaw. Bitawan mo agad si Miss Suarez. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang galit na boses. Agad na napatingin ang lahat sa direksyong iyon at nakita ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na may hawak na warrior sword na papunta sa plaza. Mayroong mga 40 sa kanila, at ang kanilang pinuno ay si Hiroshi. Nakasuot ng maskara, bahagyang ngumiti si Jerick, na iniisip, narito na ang lahat. Si Spencer at ang 3 pang leader ay lahat nakatingin kay Hiroshi. Hindi nila inaasahan na pupunta rito ang mga atitan. Sa sinabi ni Hiroshi, masasabi nilang may sama ng loob ang mga taong ito kay Jerick. Kaibigan, nandito ka rin ba para maghayganti? Tumingin si Spencer kay Hiroshi at nagtanong.
Hinawakan ni Hiroshi ang kanyang warrior sword, yumuko kay Spencer, at ipinaliwanag. Oo, ako ang godson ni Kenji, na siyang pinuno ng Suarez Group. Si G. Suarez at ang kanyang anak ay pinatay ni Jeric. At saka, pagkatapos patayin ni Jeric si Mr. Suarez at ang kanyang anak, napansin niya ang kagandahan ni Miss Suarez at inilayo siya. Nandito kami para maghiganti at iligtas si Miss Suarez. Nang marinig ito ng apat na pinuno ng sekta, napuno ng galit ang kanilang mga mata habang nakatingin sila kay Jeric. Tahimik nilang naisip, hindi namin inakala na si Jeric ay magiging isang kontrabida na dumukot sa isang inosenteng babae na dala ng pagnanasa. Gayunpaman, kinilala ni Alexander, Nicholas, at ng iba pang pinuno ng sekta ang lalaki bilang si Hiroshi, ang mayordomo ng pamilyang Anderson. Pero paano siya naging godson ng presidente ng Suarez Group? Sa isang sandali, hindi nila maisip ang tunay na pagkatao ni Hiroshi. Sa galit sa kanyang mga mata, hinugot ni Hiroshi ang mandirigmang espada at itinutok ito kay Jeric. Jeric, Devil Beast, papatayin kita. Mukhang kalabanan niya si Jeric hanggang kamatayan. Gayunpaman, sinabi ni Spencer kay Hiroshi, kaibigan ko, talagang napakalakas ng taong ito. Sa pagsasalita tungkol dito, itinuro niya si Alexander at ang iba pang 5 pinuno, na nagsasabing, kahit na ang mga pinuno ng 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay hindi katugma sa kanya, kaya kinailangan nilang yumukod sa kanya. Upang hindi ka mamatay ng walang kabuluhan, hayaan natin, 4 na noble sects ang patayin siya. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Hiroshi ng may pasasalamat, Mr. Lloyd, hindi talaga ako kalaban ng demonyong ito. Kung hindi, hindi ko hahayaang patayin niya ang aking ninong at young master, pati na rin ang kunin si Miss. Originally, I wanted to risk my life para patayin ang demonyong ito. Ngayong pinaninindigan mo na ako, si Hiroshi, ang maaalala ko lang ang iyong dakila. Walang duda na nagustuhan ito ni Spencer. Kabaitan sa aking puso. Not to mention na ang mga ordinaryong tao ay mahilig respetuhin ng iba, kahit ang mga sikat na martialists ay mahilig ding purihin at respetuhin ng iba. Sinabi ni Spencer kay Hiroshi, bueno, makatitiyak ka na ipaghihiganti ko ang iyong ninong at young master, at tutulungan kitang iligtas. Miss Suarez. Nang marinig ito, lihim na natuwa si Hiroshi. Ang lahat ng kanyang pag-arte ngayon ay upang magpaypay ng apoy at gawing isang hindi mapapatawad na demonyo si Jeric. Higit pa rito, nais niyang makipaglaban sila sa buhay o kamatayan kasama si Jeric. Ito ang kanyang layunin. Hanggat parehong si Jeric at ang iba pa ay malubhang nasugatan, maaari niyang anihin ang mga benepisyo at makuha ang mapa ng kayamanan. Sa sandaling ito, sinabi ni Spencer kay Hiroshi at sa mga pinuno ng 6 na lider, kayong lahat, umatras ng 35 talampakan. Alam ni Hiroshi, Alexander, at ng iba pa na lalaban si Spencer kay Jeric. Ang dahilan kung bakit umatras ang lahat ng 35 talampakan ay upang maiwasang masaktan ang kanilang mga kasama kapag naglulunsad ng pag-atake. Ang mga pinuno at si Hiroshi ay agad na umatras ng 35 talampakan kasama ang kanilang mga tauhan at nagmamasid sa malayo. Ilang presbyter ng 4 na maharlikang sekta ay umatras din ng 35 talampakan. Gusto ni Hiroshi na samantalahin ang sitwasyon. Si Alexander, Nicholas, at ang iba pang mga pinuno ng sekta ay mayroon ding sariling mga plano. Nagpasya silang hindi tumulong sa magkabilang panig. Napagpasyahan nilang masaksihan ang tunay na nagwagi at ibigay ang kanilang suporta sa individual na iyon. Kabanata 328. Sa katunayan, nilalayo nilang maging neutral na mga tagamasid na maaaring lumipat ng mga katapatan ayon sa hinihingi ng mga pangyayari. Pagkatapos, inutusan ni Jeric si Tiger, akayin ang lahat pabalik at panatilihin ang layo na 35 talampakan. Nag-alala si Tiger at sinabi kay Jeric, Black Eagle Master, kailangan mong mag-ingat. Tumango si Jeric at sinabing, okay. Ito ay naging mahirap para sa Tiger na sabihin kung matatalo sila ni Jeric. Pagkatapos, si Tiger at ang kanyang mga tauhan ay umatras ng 35 talampakan.
Kahit na ang parehong paksayon ay lumipat pabalik ng 35 talampakan, ang parisukat ay sapat na maluwang, na nagpapahintulot sa magkabilang panig na manatili sa loob ng mga hangganan nito. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Jerick at sa apat na sect leaders. Si Hiroshi at ang kanyang mga tauhan ay nagpakita ng malamig at mapagmataas na ekspresyon. Sa kanilang opinyon, gaano man kalakas si Jerick, hindi siya magiging katapat ng apat na pinuno ng sekta. Nakipag-away si Hiroshi kay Jerick noon at alam niyang napakalakas ng martial arts ng huli. Kung gusto ng apat na sect leaders na talunin si Jerick, kailangan nilang magbayad ng isang tiyak na presyo. Ang magkabilang panig ay dumanas ng matinding pagkalugi, na eksaktong resulta na gusto niya. Sa gitna ng plaza, matalim na tumingin si Spencer kay Jerick at sinabing, "Hindi ko inaasahan na hindi mo lang inagaw ang posisyon ng pinuno ng sekta ngunit binubuli din ang iyong mga kapantay. Nakapatay ka pa ng mga inosenteng tao at nangidnap ng mga babae. Nakakahiya sa mundo ng martial arts ang magkaroon ng walang hiyang scum na tulad mo. Ngayon, hayaan mo kaming, apat na noble sects ang pumatay sa iyo." Sa sandaling matapos siyang magsalita, iwinagayway ni Spencer ang kanyang palad sa kawalan, at isang bola ng apoy tulad ng panloob na mana ang lumitaw sa kanyang kanang palad. Nagulat ang mga martialists mula sa magkabilang panig sa naturang eksena. Napansin nila na ang flame-like internal mana sa palad ni Spencer ay kapantay ng manipis na internal mana na kinokontrol ng high-level internal force martial artists at top-tier martial masters. Higit pa rito, ang sky blue internal mana flame ni Spencer ay naglabas ng nakakatakot na aura, na nalampasan kung ano ang maaaring tugmaan ng panloob na mana ng top-tier martial artist. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang high-level na eksperto at isang top-tier martialist. Nagkaroon ng mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang aura ng panloob na mana na ibinubuga ni Spencer ay 10 beses na mas malakas kaysa sa isang top-tier na martialist. Naglagay ito ng matinding presyon sa panlabas na puwersa ng mga martial artist sa magkabilang panig. Nagulat sila at bamulong, iba talaga ang mga high-level expert. Ang aura ng panloob na mana ay masyadong nakakatakot. Kahit na habang buhay tayong mag-practice ng martial arts, natatakot ako na hindi tayo makakarating sa antas na ito. Bukod sa pagkagulat, nakaramdam din sila ng hindi maipaliwanag na inggit at pagsamba. Ang pagiging isang top-tier martial artist ay isa ng kahangahangang tagumpay para sa isang martial cultivator. Ang pagiging eksperto sa mataas na antas. Kabanata 329. Magiging dahilan para sa pagdiriwang. Gayunpaman, ito ay isang panghabang buhay na pangarap para sa mga walang talento. Matapos patakbuhin ang kanyang nag-aalab na panloob na mana sa kanyang kanang palad, tumingin si Spencer sa iba pang 3 leader ng sekta at sinabing, "Mga kapatid, ipaglaban ko muna si Jerick. Kung hindi ko siya matalo, makakatulong ka." Tumango naman si Troy, Tom, at Ivan kay Spencer. Sa kanilang opinyon, ang isang mataas na antas na eksperto tulad ni Spencer ay higit pa sa sapat upang harapin si Jerick. "Spencer, ang mungkahi ko ay sabay-sabay kayong apat na atakihin ako. Kung hindi, haharapin mo ang isang kahabag-habag na pagkatalo, ang walang emosyong boses." Malinaw, ang taong nagsabi nito ay si Jerick. Nang marinig ito, nagulat ang lahat ng naruroon. Hindi na kailangang sabihin, naramdaman nilang lahat na si Jerick ay masyadong mayabang. Walang kapantay si Spencer para sa kanya. At gusto niyang sabay-sabay na atakihin siya ng apat na noble sects. Masyadong mayabang si Jerick. Ang mga mata ni Spencer ay puno ng galit, at ang kapaligiran Trey. Napuno ng galit ang mga mata ni Spencer, at ang kapaligiran ay nanginag sa isang nakakabinging dagandong. Nagpakawala siya ng surge of flame-like internal mana from his other hand. Sa isang iglap, dumobol ang kapangyarihan at aura na nagmumula sa kanyang mga palad. Ang mga martialists na nakakaramdam na ng matinding pressure ay biglang nasumpungan ng kanilang mga sarili. Parang may malaking bato na nagpapabigat sa kanilang mga puso. Naramdaman nilang lahat ang galit ni Spencer na lihim na ikinagulat nila. "Mayabang bastard, kunin mo ito."
Sumigaw si Spencer, parang kulog ang boses niya. Sa isang mabilis na paggalaw, si Spencer ay sumugod kay Jeric na parang kidlat. Ang kanyang palad, na sinisingil ng panloob na enerhiya, ay may nakamamatay na layunin habang nilalayo nitong hampasin si Jeric. Lahat, kasama sina Tiger, Phoenix, at Steve, ay hindi maiwasang mabalisa nang makita nila ang sitwasyong ito. Kabanata 330. Ang panloob na mana ni Spencer ay lumundag na parang apoy nang bigla niyang hinampas si Jeric. Ang itim na damit ni Jeric ay natangay ng malakas na hangin. Ang kanyang itim na damit at itim na buhok ay lumipad sa hangin. Gayunpaman, si Jeric, na nakasuot ng pilak na maskara, ay mukhang kalmado at hindi nababagabag. Parang hindi niya napansin ang palad ni Spencer na bumababa mula sa itaas. Nang malapit ng dumaong ang welga sa dibdib ni Jeric, posibleng makabasag ng kanyang mga laman loob. Sa sandaling ito, napatay si Jeric. Sa isang malakas na putok. Nang magsalpukan ang dalawang hampas ay nagsimulang manginig ang buong paligid. Nakabuo ito ng malakas na shockwave na nagpapadala ng buhangin na umiikot sa hangin. Basag! Basag! Nagsimulang magkahiwa-hiwalay ang lupa sa ilalim ni Jeric at Spencer. Ang bawat tile sa loob ng 35-foot radius ay nabasag ng walang pagbubukod. Tila 12-dosenang mga truck ang gumulong sa kanila, na walang naiwang buo kahit isang tile sa sahig. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, kahit na ang mga tile sa lupa sa loob ng 35 talampakan mula kina Jeric at Spencer ay nabasag ng malakas na internal mana pressure, may nangyaring hindi inaasahan. Gayunpaman, hindi napatay si Jeric sa welga ni Spencer. Sa kabaligtaran, hinarang ito ni Jeric. Nang makita ito, nagulat silang lahat sina Troy, Tom, Yvonne, at Hiroshi. Talagang hinarang ni Jeric ang pag-atake mula sa isang high-level na eksperto. Makapangyarihan talaga si Jeric. Mas sigurado si Hiroshi na ito ang tamang hakbang para hayaan sina Jeric at Spencer na magpatayan. Kung hindi, hindi siya magiging katugma ni Jeric. O isang tugma para kay Spencer. Nakita ng mga tao sa 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven at Stargate na hinarang ni Jeric ang pag-atake ni Spencer sa isang welga. Sa partikular, ang mga tao mula sa Stargate ay hindi lamang nasa sabik ngunit na puno din ng kaligayahan, at hindi nila maiwasang mapasigaw sa tuwa. Magaling talaga ang sect leader nila. Dahil doon, nadama nila na ang kanilang mga alalahanin noon ay hindi na kailangan. Ang labanan sa pagitan ni Jeric at Spencer ay tila huminto. Pinanlakihan ni Spencer ang kanyang mga mata, at halos lahat ng kanyang panloob na mana ay pumutok, na lumikha ng malakas na daloy ng hangin na nagpalipad sa kanyang buhok at balbas. Kung ikukumpara sa lahat ng pagsisikap ni Spencer, tumayo si Jeric, at ang kanyang mga mata ay kalmado. Mukha siyang kalmado. Parang hindi ito isang buhay at kamatayang labanan para sa kanya. Parehong nagulat si Spencer. Hindi niya inaasahan na kakayanin ni Jeric ang kanyang buong lakas na pag-atake. Sa pagkapatas na ito, hindi naman dehado si Jeric. Ang mas ikinagulat ni Spencer ay kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya, hindi niya kayang saktan si Jeric kahit kaunti. Pakiramdam niya ay lalong walang lakas. Di nagtagal, mabilis na naubos ang internal mana ni Spencer. Namula ang kanyang mukha, at namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Gayunpaman, kalmado pa rin si Jeric. Nakita ng mga nanunood na si Spencer ay nagpakita ng mga palatandaan ng paghina. Kung magpapatuloy ang pagkapatas, mauubos ni Spencer ang lahat ng kanyang panloob na lakas at magdudulot ng malubhang pinsala. Sa sandaling ito, ngumiti si Jeric at sinabi kay Spencer, Mr. Lloyd, mukhang sinubukan mo na ang lahat. Hindi ka tugma sa akin. Maaari kang bumaba at magpahinga muna, at hayaan ang 3 pang makipaglaban sa akin. Pagkasabi niyon, ini-channel ni Jeric ang internal mana sa kanyang palad. Sa isang putok, pinalipad ni Jeric si Spencer nang may sumigaw. Sa isang malakas na putok, nahulog si Spencer sa square ilang talampakan ang layo na parang dinudurog ang mga tiles sa sahig. Sa isang poof, iniluwa ni Spencer ang isang subo ng dugo at hindi na makatayo mula sa lupa.
Nang makitang si Spencer ay malubhang nasugatan at nagluwa ng dugo, si Hiroshi at ang mga pinuno ng 6 na sekta ay napabuntong hininga. Dahil napakadaling natalo ni Jerick ang isang first-rate Marty Alice. Masyadong nakakatakot si Jerick. Matapos makabawi sa kanilang pagkabigla, kumikinang sa galit ang mga mata nina Troy, Tom, at Yvonne. Masyadong mayabang si Jerick. Nagpalitan ng tingin ang tatlo. Dahil natutunan nila ang kanilang leksyon, hindi na sila nang ahas na lumaban ng mag-isa kay Jerick. Sabay tayong umatake. Sabay-sabay na sigaw nilang tatlo. Nang matapos siya sa pagsasalita ay agad na umatake ang tatlo. Inatake nila si Jerick mula sa tatlong direksyon. Ang panloob na mana ay nagngangalit, at ang hangin ay humampas. Sumugod sila, at sa bawat hakbang nila, ang nabasag ay agad na nagiging pulbos. Saan man sila dumaan, may mga bakas ng paa sa lupa. Pagkatapos ay lumakas ang hangarin ng pagpatay, at ang kanilang mga sura ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na panggigipit sa mga nakapaligid na martial artist. Nagalit ang tatlong lalaki at inatake si Jerick. Sa harap ng kanilang mga kamao, nanatiling matatag si Jerick. Malapit nang dumaong ang kanilang malalakas na kamao kay Jerick. Sa sandaling ito, kumislap ang isang sinag ng liwanag sa mga mata ni Jerick. Swoosh swoosh swoosh. Biglang naglunsad ng pag-atake si Jerick, naghagis ng tatlong suntok na parang meteor sa isang iglap. Ang tatlong suntok na ito ay sabay na tumama sa dibdib ni Troy, sa kaliwang balikat ni Tom, at sa kanang balikat ni Yvonne. Pagkatapos, tulad ng mga kanyan, silang tatlo ay pinalipad. Boom, boom, boom. Tatlong malakas na putok. Habang tumataas ang tatlong butil ng alikabok sa hangin. Nakita nila na si Troy, Tom, at Yvonne ay bumagsak lahat sa lupa ilang di pa ang layo, hindi gumagalaw. Ang mga basag na tile sa ilalim ng mga ito ay halos madurog sa pulbos. Ang lahat ng kanilang mga mukha ay namumula, sa walang katulad na sakit. Bamuka ang bibig nilang lahat at nagluwa ng dugo. Pagkatapos, tulad ni Spencer, hindi sila makatayo. Ang mga presbyter ng 7-Star Sect, ang 5 Poison Sect, at Valley of the Medicine King, ay nakabawi mula sa kanilang pagkabigla at agad na humakbang para tulungan ang kanilang mga pinuno. Si Hiroshi at ang mga pinuno ng 6 na sekta ay natigilan sa labanang naganap sa harap nila. Lalo na si Hiroshi, gusto niyang makitang magkapatayan si Jerick at ang 4 Noble Sects, umaasang mapakinabangan ang sitwasyon. Gayunpaman, nag-iisang natalo ni Jerick ang 4. Ito ay ganap na lampas sa kanyang imahinasyon. Bukod dito, natalo sila ni Jerick sa isang galaw. Sino ang maniniwala na kaya niyang talunin ang 4 na pinuno sa isang galaw lang? Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Hindi mapigilan ni Hiroshi na sumimangot. Kung ikukumpara kay Hiroshi, na lihim na nag-aalala, ang tatlong presbyter at lahat ng mga alagad ng Stargate ay nagpakita ng kagalakan sa kanilang mga mukha. Nag-iisang tinalo ni Jerick ang 4 na Noble Sects. Ang kanyang lakas ay hindi kapanipaniwala. Ipinagmamalaki ng lahat ng mga tao ng Stargate na magkaroon sila ng napakagandang master. Ang 4 na Noble Sects ay sikat din na mga sekta sa Eldoria, na lahat ay mga first class na sekta. Dapat silang maging mas malakas kaysa sa Stargate. Ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawa ay kitang-kita, at ito ay lubos na imposibleng ihambing. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang 4 Noble Sects, na inakala ng lahat ay hindi na maabot noon, ay natalo ni Jerick. Sa madaling salita, ang mga miyembro ng 4 na Noble Sects ay kailangang maging magalang sa Stargate sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, lahat ng mga tao sa Stargate ay nakaramdam ng labis na kasiyahan. Sa makatuwid, sa kanilang mga mata, si Jerick ay isang bayani. Malaki ang pakinabang nila rito. Sa gayong pinuno ng sekta, magiging mahirap para sa kanila na hindi maging kahanga-hanga.